Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, si dating assistant engineer ni Alcantara na si Bryce Hernandez ay ma-emosyon emotional hong nagbigay ho ng kanyang pahayag habang kausap nyo ho itong ating mga minamahal na senador, na kung saan ay ibabalik niya raw ang pondo ng taong bayan. Abay, nasa magkano naman kaya yan? Ibabalik mo para sino naman ang mangurap? Kaya naman isang sali. Ibabalik mo para kurapin naman ng iba. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Bali dun po kasi sa pile of cash na magkakaiwalay. Okay, si Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang district engineer eh. At ko rin tinuturo, nakausap ko. Ang inimbestigahan ho ni Senador Pampilo Lacson dito mga kababayan, kung natatandaan nyo, ng mga nakarang araw, yung nag-viral, trending ho na picture larawan na kung saan may tumpok-tumpok kong pera sa mesa. Na kung saan nakaporsyon na yata, nakasegregate na kung kani-kaninong tao ibibigay. Hindi raw matandaan ni Engineer Bryce Hernandez kung kani-kanino para sa yung kani-kaninong pera 'yon. Pagdating sa kung saan madidiin kayo, hindi niyo na matandaan. Pwede bang di matandaan 'yon? 'Di ba? Buti sana kung nangyari yan nung elementary ka pa. Hindi naman. May tumpok-tumpok na pera doon. Tapos merong isang tao doon na nakatayo, na naka-asul, nakita lang ang tiyan na malaki. Hindi masabi kung sino, pero naniniwala si Senador Pampilo Lacson, si District Engineer Alcantara daw yon. Ayaw naman aminin ni Alcantara. Pero may picture na lumabas, pinakita ho si Bryce Hernandez na kung saan, kita na mismo yung buong mukha katawan ni Alcantara. Sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay... May mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, hindi naman doctor yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor na nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. Actually, Senator, ang tanong kasi, hindi raw magets, hindi raw maintindihan ni Senador Pampilo Lacson. Kasi nga naman, dapat talaga DPWH ang magbabayad sa kontraktor. Kasi doon ang gagaling ang pondo ng taong bayan eh. Doon ang gagaling ang pondo ng mga flood control, tulay, gawa ng mga kalsada. Di ba? Alimbawa, may kalsada sa inyo, ginagawa kahit mahusay. Tapos ang kalsadang sira sa inyo, hindi naman ginagawa. Paggawa ng tulay, flood control project, mga net betting, doon ho kinukuha eh. Sa DPWH. Sila naglalabas ng pera. Galing ho sa gobyerno at galing naman ho sa buwis tax ng taong bayan. Dito, kontraktor ang nagbabayad sa DPWH.
Actually, bayad lang yung ginamit na term ni Senador Pampilo Lacson, pero hindi bayad yan eh. Oo, ano yan? Padulas yan. Padulas. Ha? Tuloy natin. Yan. So, ano, nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po. After the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Itsura ni, ano, no? Itsura ho ni Alcantara, parang busog na busog sa pera, no? Parang busog na sa pera, eh. Oh. Hindi rin, ayaw rin ho aminin ni Alcantara kung sino yung kalahating katawan na malaki siya doon na nahagip po ng picture. Oh. Medyo kulang kasi tanong ni Senador Pampilo Lacson, eh. Dapat pala Senador Pampilo Lacson. Alcantara, kung hindi mo sinasabi, ikaw tong taong nakatayo na to na nahagip, nakitaan siya na malaki, kung hindi ikaw yan. Pero ang tanong, nandiyan ka ba sa araw na yan? Doon sa kaganapan na yan? Pag sinabing wala, tsaka nyo ilabas yung picture. Kasi may picture yung inilabas, kita ko eh. Andun si Alcantara, ibuo yung ano eh. Buo na yung mukha at katawan niya eh. Yung picture na kay Bryce Hernandez eh. Tumpok-tumpok yung pera dun sa mesa. Naka-portion na eh, parang ulam ano. Naka-portion na, naka-segregate na. Kung kanino ibibigay eh. Ha? Kaya nga sabi ko, itong mga kontraktor na ito, hindi naman maglalakas ng loob maggumawa ng substandard na proyekto, hindi maglalakas ng loob mag-ghost project kung wala na mga natapalan eh. May natapalan na eh. Kaya kahit mag-ghost project sila dyan, mag-substandard sila ng proyekto dyan, kahit di na nila matapos, maglalakas loob silang gawin yan. Kasi nga, alam nila na may mga natapalan na. Wala nang yayari sa kanila. Isipin nyo, billion-billion ano? Tapos nakakaya nilang matulog kahit hindi nagawa yung proyekto. Tapos bibiling gamit. Ganun ho kahalang ang mga puso nito, mga taong ito. Saan ka kukuha ng lakas ng loob na bilyon-bilyon yung proyekto tapos wala kayong gagawin? Nakabakante lang yung lupa. Isipin nyo, saan kayo kumuha ng lakas ng loob ng ganun? Tapos nakakatulog kayo, no? Speaking of pera, mga kababayan, ako pinakita ho ni ito, tingnan nyo ho itong bilyong ito. Pinakita ho ni Mayor Magalong. Tingnan nyo ho itong larawan na ito. Grabe, ganito pala karami ang 1 bilyong piso sa personal. Kapag ang 1 bilyong piso ay tigwa 1,000, ganito pala katindi, karami. Kaya pala meron siyang isang video na kung saan meron daw mga congressman na hindi na bolt ang binibili. Kondo na. Doon na nilalagay yung pera dahil sa sobrang dami, hindi na kasya sa bolt. Kasi wala nang ganitong kalaking bolt. Baka pasadya na meron. Siyempre, ba't magpapasadya sila ng gano'n? Mako-question sila. Ba't kaya ganito tong congressman to nagpapalagay ng ganito kalaking bolt? Papagawa. Pakitingnan niyo itong video to, ganito kalaki. Karami ang 1 bilyong piso sa personal. May nalalagay ba sa bolt ito? Ng 2.7. Ayan o. Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. 2.7 million ha? Magkano po ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400, 300. Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 on a good day. Magkano po ang allowance ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At paano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain nasa 350 pesos lang at nakikipaggera pa po yan ngayon. Habang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day,
wala pa hong tax yan. Nung nakaraang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang halaga nito. Sa 1 milyon, ganyan po ang itsura niya. 1 milyon. Sa 5 million pesos, ito naman po ang itsura niya. At ang 10 milyong piso, ito naman po ang itsura. At ano naman ang dimension ng 1 bilyong piso? Pag in-stack mo ang 1,000 peso bills, 1 billion pesos, ha? 5 feet by 5 feet by 4 feet. Grabe, oh. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katiwalian. Walang puwang ang pag-aaksaya. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng may malasakit at pananagutan. Maraming salamat po at muling sama-sama nating bantayan at pahalagaan ang yaman ng bayan. Or sinungaling. Oh. Isipin niyo mga kababayan, ha? Ganun karami ang 1 bilyong piso. Disclaimer ho, mga kababayan, yung pinakita ho ron ni Mayor Magalong is mga fake money. Ipinakikita lang ho sa taong bayan. Ganon karami ang 1 bilyong piso. Kanina nga ho, mga kababayan, may viral trending, ha, sa Facebook na kung saan ay nako, may isang lalaki, matanda, kawawa ho. Although wala tayong magagawa, mali rin talaga ang ginawa niya. Pero ang masakit ho dito, isang lalaki ho, isang tatay nakulong, na magshot pa. Ayan. Dahil ho sa pagnakaw ng isang dilatang corned beef. Maliwanag mga kababayan, hindi totoong magnanakaw ito. Meron bang totoong magnanakaw, isang latang corned beef ang kukunin mo? Ibig sabihin, gutom na gutom lang ito or yung pamilya niya. Gusto niya lang, wala na siguro siyang magawa. Gusto niya lang siguro mapakain yung pamilya niya, tumawid man lang ho yung gutom. Nagnakaw ng corned beef. Kulong ang isang lalaki matapos mahuling nagsiksik ng lata ng corned beef sa kanyang salawal sa isang supermarket sa Malate, Maynila kahapon. Ayon sa gwardiya, ang supermarket nakita niyang kinuha ng suspect ang isang lata ng corned beef na nagkakahalagang 189 at itinago sa kanyang underwear. Nang tangkain ng lalaki na makalabas ng hindi nagbabayad, agad siyang sinita ng na-recover ang dilata. Ayan, sa pag-search to, nahanap yung dilata ng corned beef. Ayan. Kahirapan ho ito Ang punot dulo nito, kahirapan. Sabi ko nga, pag mahirap ka, nakikita mo ang mga ganitong klaseng balita, tapos nakikita mo sa Facebook, sa TV, binabalita, tumpok-tumpok na pera, ninanakaw na lang ng mga kung sino-sinong politiko, tapos nakikita mo pamilya mo, gutom na. Makakaisip ka ng masama Isipin mo, ikaw gusto mong pumareha sa buhay, pero itong mga ito, ganito. Nakakagawa ka talaga ng kasalanan. Dahil itong mga ito, ganyan, tapos kami gutom na gutom. Kami makakagawa talaga, malalason talaga utak mo Pero hindi totoong masama ito. Hindi kriminal ito. Kasi kung totoong ito, mang-hold up ito. Isipin mo, isang lata ang kinuha. Isang dilatang corned beef, siguradong pang-ulam ang gagawin Nakakaawa, mga kababayan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.